walang alam niya dahil malaya ko lahat ay humihiling na. Pwede kang humihiling, huwag lang matulog. Alright? Ngayong hapon mga kapatid ay napakaganda ng ating pag-aaral. Maiksi lang po ito mga kapatid. At gusto ko na mensaheng ito magbigay sa atin ng inspirasyon, makita natin ang kahalagahan ng salvation na pinagkaloob ng ating Panginoon. Noong mga nakaraan mga kapatid, during the church organization of this wonderful church mga kapatid, isa ako sa tinawagan ni Brother Dan. Sabi niya, Pastor, pwede ba mag-request? Para akong DJ, yung Mr. DJ. Pwede mag-request? Sabi ko, ano yung kapatid? Sabi niya, pwede ba gumawa ka ng isang video readings para sa aming church organization? So that was last year mga kapatid. So I don't know kung if you still remember me. Ay, naipalabas din ba yun? Naipalabas din? Yes, medyo payat pa ako noon. Ngayon ay medyo payat pa rin. Hindi ako mataba mga kapatid. Masakit yung salita, sabihin niyo kumalaman. Okay? Dahil ang mataba, may taba-taba. Pero yung siksik, lig-lig, umabaw ko sa parang blessing, you know. Sabi ng aking mga kasama sa Anchor Sim, dahil magkasama na po kami niyan since 2017. Ano po? Kailan ako po ay na-assign ng Taysan, nagkaiwalay kami. And then, nandito yung grupo, minsan ay tinatawagan namin sa Taysan, kung nasa ako, natuloy sila. Natawagan ako sa conference, ngayon lang ulit kami nagkita. Kaya kung may pagkakamali kami sa awit, ipagpapahin po din yun. Dahil nakita kami ng isang kabilang ulit, mga kapatid. Natingga po sila, tuwan dahil kami ay nakapaglingkod ulit sa Panginoon. Ano po? So, purihin natin ang Panginoon ngayong hapon, ating pag-aaralan ang napakagandang paksa, mga kapatid. Found in the book of Isaiah chapter 6 verse 8. Sino nakamemorize ng verse na ito? Yan, ang sabi riyan mga kapatid, no? Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Let us pray now. Father in heaven, at this very moment, dear Lord, we come unto Thee, we praise You, and we thank You for all the blessings and for the love You give to us, dear Lord. And as we study Your holy word, we pray for the guidance, we pray for the wisdom in order for us to comprehend Your holy message this afternoon. We pray in the loving name of Jesus. Amen and amen. Alright, so ang talatang ito mga kapatid ay napakaganda. Ito po ay nangyari sa panahon ni Isaiah bago namatay ang kanilang hari si Isaiah mga kapatid. At alam nyo, he saw a vision mga kapatid. Nakita niya ang trono ng Panginoon na punong-puno ng kaluwalhatian. And when he saw the glory, the throne of God, that full of glory, nakita niya ang kanyang sarili na kaaba-aba, kaawa-awa, makasalanan, at hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Dapat ganun tayo. When we found Jesus, mga kapatid, the more na makilala natin ang Panginoon, the more natin na makita natin sarili makasalanan, hindi kaaya-aya, hindi karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Although tayo hindi karapat-dapat, ginawa tayo paging-dapat ng Panginoon. It's because of His mercy, His grace, yung kanyang biyaya, mga pinamahal na mga kapatid. Bakit kaya sinabi ni Isaiah ito, mga kapatid? Alam niyo, makita niya, ang sabi niya, bago nangyari ito, sabi niya, kaawa-awa ako sapagkat ako'y isang taong makasalanan. Ako isang taong marurumi ang labi na nirahan sa lugar na ang mga labi ay marurumi. Sabi ng aking professor, noong araw, ang mga tao sa panahon ni Isaiah, mga libakira. Alam niyo mga libakira? Alam niyo yung libakira? Manlilibak. Yes. Ang Tagalog ng manlilibak, ang modern na tawag sa kanya ay marites. Yes, marites. Mari, anong latest? Yes, marites. Pagdating sa syudad, mas umangat ang tawag. Alam niyo tawag sa mga manlilibak noon? Dati manlilibak, naging marites. Hindi marites na, pangalan marites. Mari, anong latest? Sunod ay hindi na marites. Human CCTV. Yes. Alam, ang pagkatawag mula dulo ng buhok hanggang sa iyong talampakan. Alam niya. Mas alam niya ang buhay ng iba kaysa buhay niya.
May nakita lang siya ng babae na nasusuka. Sabi, mabuntis siya. Sino kaya tatay? Alam niya kagad kung sino tatay. Hindi naman ang asawa niya. Ang tawag ng mga chismosa. Noong araw, uso ang chismosa. Ngayon, pati chismoso. Mga kapatid. Uso na rin sa ating panahon, mga kapatid. Di ba? Yung ang nakakalungkot, mga pinamahal. Sabi ni Isaiah, when he found himself a very tinatawag natin kumbaga, na siya sa kanyang sarili. Sabi niya, ako'y nadaraan sa lugar na makasalanan at ako'y napakaros na makasalanan. Unang ginawa ni Isaiah, mga kapatid, he acknowledged himself as a sinner. Pag isang tao ay makasalanan, sino ang kailangan? Hello? Sino ang kailangan? Alam niyo, wala tayo ay that was pandemic. Kami po kasi ni Macy's ay gumagawa kami ng mga kanta. Isa sa nagawa namin kanta, ang pamagat ay, kailangan mo ang Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Pag nasumpungan mo ang iyong sarili makasalanan, mga kapatid, doon mo maramdaman na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi lang mo sa gano'n. Pag ikaw may problema, doon mo maramdaman kailangan ko ang Diyos. Kasi may mga pagkakataon na kahit pera, kahit salapi mo, hindi makatutulong sa iyo. Only God, mga kapatid. And that's the reality of life. Minsan kung kailan natin, kung kailan tayo walang-wala, saka natin kailangan ng Panginoon. In times of happiness, we forget God. Di ba? Tama. Yes, yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? Whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Mga kapatid, panahon ng mga kasiyahan na kalimutan natin ang Panginoon. Si Isaiah sa panahon na ito, mga pinamahal na mga kapatid, naramdaman niya ang pangangailangan niya sa Diyos. Alam niyo, ang bilis, patawarin at pakalinisin ng isang tao, marunong tumanaw ng kanyang pagkakamali. Ang malungkot, yung nahuli na tumanggi pa, nag-deny pa. Sa amin, may nagnakaw ng kalabaw. Abay nahuli. Tinanong kayo, inimbistahan, bakit mo tinakaw ang kalabaw? Sabi niya, hindi ko nagnakaw ng kalabaw. Tali lang ang kinuha ko, hindi ko alam ang dulo pala kalabaw. Dala-dala na, nahuli na, nagpalusot pa, mga kapatid. Diba? Yan ang napakalungkot, mga pinamahal. Pero, yung isang tao, alam niya yung kanyang pagkakamali, doon niya maramdaman, kailangan ko ang Panginoon sa aking buhay. Lord, have mercy on me! Dahil wala tayong magagawa eh. You cannot cleanse yourself, mga pinamahal. Diba? Only Jesus. Hindi mo rin matago ang sarili mo. Sabi mo, galing mo naman, nagbago ka agad. Nakalimutan natin na ang Diyos pala ang kayang magbago sa atin, mga kapatid. Diba? Meron nga akong encounter isang bakla. Alam niyo yung salitang bakla? Bading. Diba? Bading. Ang tawag sa kanya ay trans. Abang siguro no? Transgender? Transwoman? Transferry? Diba? Itong taong ito, mga pinamahal ay talagang ako ko'y nag-aral sa Bicol before nung ako'y college pa. Yung mayor doon sa amin, may mayor doon na Adventist. Sabi niya, Brad, tuwing summer o vacation, punta ka doon sa aming bayan, mangaral ka. Uy, sabi ang tawag. May pinuntahan kaming lugar, ang tawag ay tubigan. Pero bundok. Tubigan. Pero bundok, mga kapatid. Meron lang doon isang bukal na doon sila kumukuha ng tubig na inumin, diba, etc. Nung kami nangaral, doon ako nakita na napakaraming tao, mga kapatid. Kapahit pati mga iglesia ni Cristo ng mga miyembro, dumalo, mga kapatid. Ang pangaral namin noon, walang TV, walang projector. Ang kasama ko, dalawa lang kami. Ako at yung isang backslider na nagbaling loob nung kami nag-college pa sa public school. Tagabasa ko siya, pag nag-question and answer, kasama yung mga born again, mga Pentecostal, Baptist, UCCB, etc. Nag-question and answer, ito yung halik, mga kapatid. Ang tagabasa ko, backslider. Nung siya nagbalik loob sa Panginoon, ay siya isinama ng disipaso, nag-aaral ganit, dalawa lamang. Ang dala namin, Biblia, gitara, at sound system. Wala akong mapabasang gano'n. Wala, mga kapatid. Pero, bilib ako sa mga tao. Walang tulog. Walang nagsiselfone, kasi hindi pa uso ang cellphone noon. Wala, mga kapatid. Lahat nakatingin. And while I'm speaking, mga kapatid, nangaral ako. Meron isang naka-spaghetti pa ba? Nakatakad siya doon. Sabi ko, takot pa. Bakla pala.
mga kapatid. Pagkatapos, pagkahapon, dadaan siya doon sa may tapat ng, "Hi, brother." Kasi doon, kaya ay, siya ang nagdala ng distraction doon. Oy, iba pa yung Regilita, Payutita, kaya na panood doon sa akin ko. Alam niyo mga minamahal, para mabilis tayo mag-judge sa kanya kasi trans niya eh. Alam niyo nangyari. Pagka kita po, nung yung kanyang hinaharap, mga, sino taga-bukol dito? Mga chocolaters. Ay, talaga naman. Naka-high heels pa, lakad siya. Alam niyo, for 12 days na nangaral kami doon. Noong ang inyong lingkod mag-apil na, sino gusto tumanggap sa Panginoon? Bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas sa kanyang buhay. Brother, ako. Sabi mo ano, sigurado ka ba? Sabi mo isa doon, nag-answer kasi sa amin, sigurado ka ba? Ay, sigurado. Ay, talaga. Alam niyo mga kapatid. Sabi, kasi may kanas ka sa speaker, ano? Isa na yun. Nagpabautismo mga kapatid. A day before ang baptism, ang buhok niya na rito. Alam nyo, sabi nung pastor, kasi pumunta na doon ng isang pastor, kung seryoso na talaga, ano matawag sa'yo, sir, ma'am, sister, kung seryoso ka, paputol ka na po. Alam nyo, Sabado ng umaga, yung buhok na hanggang rito, nagpasilikan doon. Pagkatapos, naka-t-shirt siya, nawala yung kanyang hinaharap. Sabi ko, nasa niyo ano ito? Ipandisal yun. Pandisal! Pandisal? Eh, bakit mo nilagay? Parang nag-auto ako. Alam ko na rin mga kapatid. Tawag ko na tawa. Yung kanyang sandal na, yung aking, tawag ko? Bangkover. Bangkover. Ibinigay ko sa sister ko, pag aking, sabi na. Bago mga kapatid, nagpabautismo siya, and then tumanggap ng Biblia, pagkatapos ay nakamarun na. Pagka next, noong December na, nangaral kami sa kabilang barangay, mga walang Adventist. Pumunta kami doon, tumawag doon ang isang kasama. Si brother Michael ang pangalan mo eh. Pero nung siya yung bakla pa, ay iba yung pangalan niya. Hindi, iba yung pangalan na nasa Bible, Biblical. Alam niyo, anong pangalan ko sa Samson. Samson. Kinaila. Sabi niya, pero, nung siya ay nabautismo na, nakaparang na, dala natin niya. Napupunta, may dala pa mga pagkain doon kasi maghatid eh. Pero, medyo strain na yung boses niya. Pagdating doon sa itong lugar, nandun yung mga baklang mga kaano niya. Yung mga pagkana. At tawag na, mga karbani. Tapos sila, pag nakita, ay, kumusta ka na? Sa Espiritu yung kamarong. Espiritu yung alam nyo, nag-testimony siya. Kaya pala siya sumama doon, gusto niyang makasama. Yung mga talagang tipo, mga friends niya. Gusto niya makasama sa mga palataya. Nag-testimony siya kaya. Ang aking buhay na ginawa noon, grabe ka makasalanan. Boyfriend dito, boyfriend doon. Pera eh. Pero yung natitira kong buhay, ialay ko sa Panginoon. Mga kapatid, from a transformer, na-transform by the grace of God. Tayo tuwa-tuwa tayo pag nakita natin. Kasi mga bakla eh, tuwa tayo. Pero pag nabago ng Panginoon, matutunan ka. Ganyan kalaki ang biyaya ng Panginoon sa atin. Minsan judgmental tayo, ay mga bakla di maligtas yan. Ano tayo minsan, mga lasing ko di maligtas, ang pato, hindi bigyan ng babasahin. Huwag na! Hindi ba si Kristo ang nais niya makasalanan? He came to this world to save the sinners like us, mga kapatid. Wow! Pero minsan, nakita natin, ang nagsapong, mahala sila dyan. Huwag natin silang anuhan. One time, namigay kami ng babasahin. Kaya nag-inom. Sa Batangas, nagbalik, natawag. Ano may binigyan kami isa? Ano yan? Katotohanan dapat ang malaman. Pahinginig kami. Habang nagbabalik sila doon, habang nagtatagay, basa, version. Nagbasa, abay, napakasarap. Kung i-judge mo yan, ay di maligtas ang bigyan mo. Hindi tayo dapat judgmental. Yung mapanood yung isang
bakla na Adventist. Ang pangalan ni, ano pangalan mo? Si Fredel Maniago. Taga-amin. Nagtanong siya, nag-crusade yung aming pastor. Sabi niya, Pastor, kami bang mga bayon? Mga bakla? Kami ba mga bading? Makapasok ba kami sa langit? Sabi ng pastor, basahin natin ang Biblia. Ikaw basa? Basa niya. Itong itim na akla. Totoo. Panood niyo sa Biblia. Kunento niya, pero hindi ko alam kung naalala niyo. Pagkatapos na binasa niya, hindi niyo ba alam kung mga sumasaka sa Diyos-Diyosan, mga lasengko, ano ba? Mga nabababali, mga bakla. Hindi makapasok sa langit. Totoo. Ay, kung natin magandang. Sabi niya, akala ko kaming mga bading kung nasa langit para mag-decorate. What happened? Ngayon, kung pupunta kayo sa amin, yung kanilang simbahan, halos monthly may baptism, isa siya sa kasama sa palanganan. Sino magkakala? One time, nagdadrive sa motor, nagpasilong sa isang waiting shed. May bakla, hoy, sa daan lang ang kape. Sabi niya, naintindihan kita, ganyan ako ng araw. Ngayon, nasa Panginoon na ako. Ang binigay niya pera at babasahin. Huwag ka nang magandang buhay, sabi niya. Magbago ka na. Dahil mahal tayo ng Diyos. Alam niyo, hiyag-hiyag daw yung bakla na kausap. Kasi sabi niya, ranas ko yan ng araw. Mga minamahal. Ganun yan tayo noon. Pero mga minamahal, nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan, mga kapatid. Tingnan niyo yung unang punto. 3 punto lang ito, mga kapatid. AWR. Huwag niyong kalimutan. First point. Lagyan natin pa lang na. Okay. Sabi dito, mga minamahal. God's authority to save. Walang ibang nag-utos para magligtas kundi ang ating Panginoon. When there's somebody ask you a question, kanino authority galing ang daladala ninyo? Galing sa ating Panginoon. If you know this verse, Matthew chapter 28, verses 18 to 20, ito ang tawag, mga kapatid, ay the Great Commission, mga kapatid. At sa verse 18, makita natin, mga minamahal, sabi ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. At ang sabi niya, as you go, merong 4 na verb na napakalagang maalala natin. Go. Poriotetes sa Greek. Make disciples. Mathetheos atin. Ano ba? Baptism test. Baptizing them and didascontes. Teaching them. Ano ang purpose? Bakit ka pupunta doon? Hahayo, di ba? Anong kanta natin pag Sabado? Iglesia at ako'y hayo. Ba't ka hahayo? What's the purpose? Hahayo tayo. Pinakautismuhan natin, tinuturuan natin, para maging ano? Alagad ni? Hello? Alagad ni? Kristo, mga kapatid. We are all disciples of Jesus. At ang disipulo ng Panginoon, mag-disciple din ng kanyang kapwa, mga kapatid. At ang authority galing sa ating Panginoon. Kung balikan natin ang unang verse natin, mga kapatid, balikan natin ang unang verse sa Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, whom shall I send? Sinong susuguin ko kung ang pastor lang makalmuhan? Pero hindi ibig sabihin, makakalmo rin ako. Meron din elder kasi na-stress. Na-stress sa mga kapatid. Care group na lang, hindi pa tayo makatulong. Mga kapatid, ilan ang care group ng Pogo? Ilan po ang care group ng Pogo? Amen? Ilan po? Dalawa. Ang 41, pwede maging 4. Hello? Pwede maging 4. Ilan ang elders? 2. Ilan ang diakono? 2. Yes. Yung isang care group, isang elder. Yung isang care group, isang elder. Yung isang care group, isang diakono. Isang care group, isang diakono. Hindi alam ang gagawin? Tuturuan ng pastor. Si pastor nandito, mga kapatid. Meron tayong maraming mga files, mga sources na
dapat gamitin. Kung hindi ninyo alam, ibibigay natin. Dahil gusto natin, hindi ang pastor ang dadami, kundi ang tupa, mga kapatid. Ang trabaho ng pastor ay mag-feed ng spiritual food. Ang dadami ay ang tupa, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang nakutos ay ang Panginoon. Whom shall I serve? Sino ang susubuin ko? Kung hindi tayo, sino? Lagi natin sinasabi, tayo ang nalabing iglesia. Tayo nga. Pero kung tayo ang pinakatamad, tayo nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Tingnan natin sa palibot. Yung mga saksi, napakasipag. Napakasipag, mga kapatid. May araw yan sa schedule, nagdi-display, libre. Di ba? Nakakalungkot na sa mga kapatid natin. Natuwa ko na sinabi ni Brother Luke kanina. Sa ating mga books, gusto natin lagi ng libre. Kamahal mo. Yung print nun, mga kapatid. Di ba? Ang magandang gawin, kung hindi kayo bilhin ng cash, hulugan, installment, mga kapatid. Installment. Sa Bombay nga, 5-6 tayo eh. Di ba? Naghuhulugan tayo. Araw-araw na lang, parang boyfriend mo na yung Bombay. Araw-araw punta sa bahay mo. Tapos ay papaharap mo, anak mo. Di ba? Sabihin mo, anak, wala si mama. Sabihin din ng anak, wala daw po si mama. Sabi niya. Kasi nagtatago, ayaw magbulog. Tapos pagpunta ng Bombay, sabi ng Bombay, ikaw dami yung utang, wala ka ng hulog. Di mo alam ako, hulog na sa'yo. Kaya huwag kayo malaki sa Bombay. Suportahan natin mga literature evangelist, mga kapatid. Yung inyong mabili, ibigay ninyo. Lalo na ngayong December, meron tayong bagong health and home, Brother Luke. Napakaganda. Bumili kayo ng mga 100 piraso. Ibigay ninyo sa mga, yes, yung inyong mga tinatawag nating interest. Yes, mga kapatid, yung ating mga timeless truth. Ibigay ninyo. Diba? Paano nalaman ng isang kaibigan ni Brother Luke, isang general na adventist siya? Huwag mo makaya ng ako niya. Nabasa niya sa aklat natin, mga kapatid. Isa yan sa napakagandang gawain dahil ang nagputos ay ang Panginoon. Galing ang authority sa Panginoon. Authority. Number 2. Lagyan natin sa number 2 para matapos na. God's willingness to save. Wow. Sino may nais na maligtas tayo? Ang Panginoon, He initiated first. When Adam and Eve committed sin, they hide themselves, mga kapatid. And anong ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Panginoon? Wow! Nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Alam! Gusto ng Panginoon na umamin tayo. Si Isaiah umamin eh. Si Adan nagtago pa. Sabi ng aking professor, you can run, but you can hide. Pwede ka tumakbo, hindi ka pwede magtago sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, mga pinamahal na mga kapatid, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, yung mga babae hindi mahirapan ng anak. Tunay. Sabi ng Panginoon, di ba? Pinasbasa niya, humayaw kayo magpakarami. Ngayon, hirap na hirap ng babae mga anak. Sino ditong nung mga anak parang nagpupulang? Hindi ka na? Wala. Yung nanay ko, nung anak sa puso namin, di niya, ay, ganun tayo nanay. Sabi ko, ano nangyari sa mama? Di ko alam, mga anak, hindi niya alam. Dahil mahirap, mga anak. Yung mga lalaki rito, mga asawa, sabi nila, mabuti kayo sa kasiyahan, sa kahirapan, wala kayo. Wala yun, di ba? Pagkargahin mo sa bata, pakailamin natin, pagod na, balik ka naman sa nanay. Ang nanay, magdamag, hala, hirap ng bigyan. Ito ako, kapatid. Pero ang plano ng Diyos supposed to be, hindi mahirapan ang mga babae, mga anak. That's the reality. Hindi nga dapat tayong mamatay. Because of sin, nagtago ang tao. Ganun yan pag guilty. Pero ang ginawa ng Diyos, ang Diyos ang nag-resound. The first missionary recorded in the Bible was God Himself, mga kapatid. Grabe. Can you imagine? Anong result? Anong dahilan? It's because of His great love. Mahal tayo ng Diyos. Kung mahal kayo ng asawa nyo, higit kayo mahal ng Diyos. Tunay, mga kapatid. Di ba mayroon mga asawa sobrang pasweet, nagmamahalan? Pero tandaan ninyo, kung mahal na mahal nyo yung asawa, mas mahal na mahal kayo ng Diyos.
Di ba? Kaya nga ang ating lesson kanina, God first! Love God above all. Way back 2023, nasa Taysan pa ako. Merong mag-asawa galing sa UCCP. Alam niyo UCCP? United Church of Christ in the Philippines. Isa ito sa mga viewers natin. Pumunta sa Taysan, Pastor, ako ay listener ninyo, viewer na ako. Ito siya. Noong naunawaan niya katotohanan, he decided mga kapatid na mag-church sa atin. Pagpunta niya mga minamahal, sila mag-isa, hinanap niya yung simbahan natin, nagtituwa. Nakita niya ang mga kapatid sa church natin. Napaka-warm na welcome, taga-saan ka, Brad? Ako'y taga-UCCP. Welcome. Ituwa siya. Pagkasunod, pinunto sa kanyang asawa. Alam mo, napaka-warm mga kapatid na yun. Lahat sila, nandun, kinakamayan ka. Ayan, welcome. Sabi niya, anong suot ng mga babae? Nakapalda. Ay, bawal, pantalon. Sunod, ilibay, pantalon, mahaba. Alam niyo mga kapatid, nagpabautismo siya. Pumunta doon sa Taysan. Sabi niya sa akin, Pastor, noong araw, ang number 1 sa puso ko ang aking asawa. Ngayon, number 2 na lang siya. Nagulat yung asawa. So sabi ko, number 2 na lang ako. Sino number 1? Sabihin mo. Ganito mo ba sabi nung asawa na lalaki, ay huwag kang magalit hanin. Number 2 ka kasi number 1 na ang Diyos sa buhay ko. Number 2 ka. Yan ang sinabi ng Panginoon, kung mahal mo ang iyong asawa, higit kayo sa akin, hindi ka karapat-dapat. Yung asawa mo, hindi makapagliligtas sa'yo. Hindi pwedeng sasabi sa pala. Pag napunit ang pala, iwan ka. Di ba? Anong gagawin mga minamahal na mga kapatid? Mas masarap magsama-sama. Masaya ang langit pag tayong lahat magkakasama. Amen? Amen, mga kapatid. At mas masaya ang langit mga minamahal kung hindi lang magkasama, kundi pati buong pamilya. Masaya ang langit mga minamahal. Nakita natin kung gaano kawiling ang Diyos na iligtas tayo. Anong ebidensya? Ang sakripisyo ni Kristo sa cross. Ano sabi ng Biblia? Romans chapter 5 verse 8. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa ating mga kapatid. Wow! Sino makagagawa niyan liban sa ating Panginoon? For our sake, mga kapatid. Para maligtas tayo ng ating Panginoon ng pakababa, Diyos, naging anghel, naging tao, mas mababa, masunurin pa kaysa atin. Pero He died for you and me, mga pinatuhan. Hindi ba tayo maging thankful? Lord, salamat! Dahil hindi mo kami pinabayaan malugmok sa kasalanan. Inakay mo kami, Panginoon, mula sa kadiliman tungo sa liwanag na inyong daladala. Mga minamahal, our God is an awesome God. We cannot fathom yung kanyang ginawang sakripisyo sa bawat isa sa ating mga wow. Ang Diyos, He is so much willing na iligtas tayo mga minamahal. Tayo kaya, willing din ba tayo magpagamit sa gawain ng Panginoon? Di ba sa akin ng Panginoon? Ano yung una? Sino ang susunduin ko? Pangalawang tanong niya, sinong hahayo sa gana namin? Hindi naman pwede ang Diyos magbahay-bahay. Tayo pwede tayo magbahay-bahay mga kapatid ko. Unahin ang pamilya. Nung nag-utos ang ating Panginoon Jesus, ang sabi niya, 1:8 of Acts. You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Napansin ninyo, by implication, ang gusto ng Panginoon, unahin ang ating pamilya. Kapitbahay, kabarangay, mga kamag-anak, hanggang sa magdala natin mga kapatid ang papangaralan dahil gusto ng Panginoon maligtas lahat ng tao. 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. Kung gusto natin maligtas ang ating mga mahal sa buhay, mas gusto ng Panginoon. Masarap na minamahal. Ngayon natanong ko sa inyo. Kung willing ang ating Panginoon at namatay pa ang Panginoong Jesus para sa atin, it's because of His love. Willing din ba tayo magpagamit sa gawain ng Panginoon? Amen? Amen! Alam niyo mga minamahal, nakadalawa na tayo. A-W-R. Yung amen nyo ba, kaya nyo i-commit sa Panginoon? Yung inyong amen, kaya nyo i-commit sa Panginoon? Number 3,
Last one, mga kapatid. Man's response to God's call. Anong sagot ni Isaiah? Nung siya'y nilinis, pinatawad, niligtas, ginawang karapat-dapat. Sabi ni Isaiah, mga kapatid, doon sa verse natin, narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Wow, mga kapatid! Anong ating magiging sagot, mga minamahal? Yung unang Timoteo 4:16, isang napakagandang talata. Ang sabi roon, mga kapatid, if you have the Bible, slip it. Sige nga, pakibasa sa yung Bible. Nasa ng Bible natin, mga kapatid. Hello? Bible. Siguro, familiar kayo sa talatang ito, pero sa iba hindi. Gusto ko mayroong babasa ng talatang ito. Sige nga. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Dahil ito yung response natin, mga kapatid. What should be our response? Ang tugon natin, ang Panginoon naghihintay. Basa. Sige po. Hawak po tayo ng mic. Sige. Sino po ang... Sige po. Mic. Basa. First Timothy 4, verse 16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Wow! What an amazing verse, mga kapatid. Ilang beses nyo narinig yung talatang ito? Hello? Pwede sumagot. Kapag gising. Ilang beses nyo narinig yung talatang ito, mga kapatid? Ano ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito, may liligtas mo ang iyong sarili at sino? Mga nakikinig sa iyo. Kaya yung ating pangangaral, hindi yan masayang, mga kapatid ko. You know, akala natin minsan na media ministry parang wala lang. But I want to tell you, mga minamahal, since 2020, napakarami na sabihin ng Panginoon ang nabautismuhan sa ating media ministry. So God be the glory, mga minamahal. Noong nakaraan lang, may nagpabautismo isang albularyo. Yes, albularyo, mga kapatid ko, na one time, sa kanyang pagiging albularyo, nakita niya kanyang asawa na nanonood ng programa natin. No, sino ba yan? Si Pastor Joel nanonood sa programa natin. Nagustuhan yung programa. Sabi na ba, maganda yan ah. Yan ang pangangaral, talagang nasa Biblia. Albularyo, umayon sa Biblia. Maya-maya ay nag-invite ngayon yung asawa, inimbitahan yung aking biyanan. Ay, yung elder ng aking biyanan doon. Kasama yung mga kakero, Bible study. Sabi, kayo mag-Bible study kayo? Ayaw ko. Hindi kayo welcome dito. Ang gusto ko mag-Bible study, yung pinapanood namin. Request pa. Ayan tayo, taga Manila, Quezon City. Sabi, abay, bakit? Sabi ng aking biyanan, sino ba yung pinapanood mo? Si Pastor Joel. Joel lang sila? Opo, yan, gusto mong mag-Bible study. Yan ay asawa ng aking anak. Manugat mo yan? Manugat mo? O sige, Bible study, Bible study. Nabautismuhan no? Kailan nabautismuhan yun? Nitong September, October. Nabautismuhan, mga kapatid. Dinalaw namin, pinuntahan namin doon. Binigyan namin ng Biblia. Sabi niya, Pastor, ang media ministry, napaka-importante. Akala natin wala. Sino nag-akala? Akala ko walang mga viewers dito. Kita niyo, mga kapatid, ang programa natin hindi lang on-site tulad nito, kundi online. Ang radio, television, media, Facebook, YouTube, pwedeng magamit para ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon. Amen? Amen. Yes, mga kapatid. At ang inyong share, ito pinakamadali mag-share, pipindutin mo lang, makarating na sa friend mo. Di ba? Mayroong isang kapatid, Pastor, lagi ako nag-share, blinan ako, Pastor. Sabi ko, okay lang. Ang importante, ginawa yung part mo. Pag i-unfriend ka, i-block mo rin. Hindi naman unfriend ka. Hindi kaya i-unblock. Kita niyo mga binamahal. Nakita natin ang sabi ni Apostol Pablo, kapag gumagawa ka, naililigtas mo ang iyong sarili, pati nakikinig sa iyo. Bakit? Nung si Pablo nakulong, anong ginawa niya? Panangaral doon, pati yung gwardiya, inanalan. Sabi ng gwardiya, huwag sila ito, anong gagawin ko? Sabi ni Pablo, anong gawin? Palataya ka. Isa pang karanasan.
Ako'y nasa Taguig, mga kapatid. Church pastor ako sa Taguig. Pinasama ako ng aking district pastor. Sabi niya, friend, punta tayo sa Quezon City Jail. Bakit gusto? May dadalawin tayo sa kapatid. Pinakulong ng kapatid dahil sa lupa, pagitan lang. Kapatid, sa laman. Pinakulong dahil nasubra ng konti yung, ano ba tawag doon? Mohon. Sumubra ng konti sa lupa, pinakulong. Pinakulong siya, napunta sa City Jail. Alam nyo, pag pumunta ka doon sa prisuhan, parang artista. Pumunta kami doon, sigawan yung mga priso. Sama ka sa amin. Gusto na tayo makulong. Pagdating namin doon, nadatnan ko yung isang kapatid natin, nadatnan namin nag-Bible study. Nag-Bible study, mga kapatid. Una daw, pagdating na doon, nagtanong sa Lord, pag pinadala mo ako rito, alam mo naman malit na ba kayo kapatid ko, gano'n ang ginawa. Pagdating niya doon, nag-Bible study. Lungkot na lungkot siya kasi Adventist siya. Nakulong. Alam nyo, nung nabalitaan niya, meron din parang Iglesia ni Cristo, mga Pentecostal, Baptist, nakulong din, meron din doon. Ang ginawa niya, nag-Bible study. Pagka may tanong na hindi niya masagot, pagbalik natin doon, sulat ito gusto, mga tanong, ano masagot? Wala. After 3 months ng pag-stay niya sa kulungan, 150 na mga napriso, nabautisman. Dahil sa kanya. Can you imagine? Tinawin talata sa unang Timoteo 4:16. Kahit nasan ka, sabi nung kanta kinasabi, kahit nasan ka man, pwede kang maging pagpapala sa iyong kapwa. Pwede mo i-share ang ebanghelyo ng ating Panginoon. And after another month na nagdaan, 80, kaya yung pastor ng bautismo ang ginamit ay drum. Ang bagal, mga kapatid, ang bagal ng bautismo, bakon sa hating gabi, mula hapon hanggang hating gabi, 3 drum ang ginamit, 3 pastor ang bautismo. Can you imagine? Nakulong, pero nailapit sa Panginoon yung mga kasama niya nakulong. Tayo, hindi tayo nakulong, mga kapatid. Pero naging alipin tayo sa kasalanan noon. Ngayon, malaya tayo. At tayo mga lingkod ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, sinong susuguin ito? Sinong hahayaw sa ganang amin? Mga kapatid. Sabi ni Isaias, narito ako, Panginoon, suguin mo. Mga minamahal, ano ang ating tugon sa panawagan ng Panginoon? Kaya ba nating sabihin at gawin, Lord, narito ako, suguin mo. Kaya ba natin, mga kapatid? Tayo sa napakaraming problema, pagsubok sa sanlibutan, gusto natin dumating ng Panginoon, pero wala tayong ginagawa. Hindi naman lahat. Dahil ang Pogo, laging may activity. Praise the Lord. Brother, wow! The more na gumagawa ka, the more na dumadami ang mga lingkod ng Panginoon. Dumadami ang maliligtas. Payag ba kayo na sa lugar na ito kayo lang maligtas? Napaka-selfish natin, mga kapatid. Ngayon, mga minamahal, pagbulay-bulayan ninyo ang panawagan ng Panginoon. Sinong hahayo? Mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, na narito kayo. Handa ba kayo at willing ba kayo na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon? Kung willing kayo, mga minamahal, at gustong-gusto nyo tumating na ang Panginoon at gusto nyo makisangkot sa gawain, inanyahan ko kayong tumayo. Mga minamahal, kung mahina tayo, palalakasin tayo ng ating Panginoon. Are you willing to become part of God's sacred work that has entrusted to each one of us, mga minamahal? God is inviting each one of us. God is calling, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Gusto niya ang bawat isa sa atin. Hindi lamang magpamana ng buhay na walang hanggan. Gusto niya, mga minamahal, ikaw, ang iyong asawa, mga anak, mga magulang, ang iyong buong pamilya, gusto ng Panginoon makasama mo sa langit na bayan. Ano ang ating tugon? Kung ang tugon natin, sabay-sabay natin sabihin, Lord, here I am, send me. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, narito ang inyong bayan, Panginoon, nakatayo sa inyong harapan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mga mensaheng inyong ipinaalala sa amin. Panginoon, ang otoridad ng inyong pagsusuko ay galing sa inyo. Ikaw rin, Panginoon, ang una nag-initiate kami para iligtas. Panginoon, narito kami na makanakaranas ng biyaya mo ng pagliligtas. Gusto namin, Panginoon, tulad ni Isaias, na gumawa sa inyong banal na gawain. Lord, kapagatin niyo ang inyong bayan.
Give them strength, the Lord. Buhusan ninyo sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bigyan ng kalakasan, Panginoon, ang karunungan kailangan namin upang magampanan namin ang tungkulin. Sapagkat narito kami, Panginoon, handang magpagamit sa inyong banal na gawain. Ano ba ang nangiatas niyo sa amin, Panginoon? Gagawin namin sapagkat gusto namin ikay dumating na. Gusto namin tatahan na dyan sa langit na bayan. Panginoon, napakaraming mga problema. Pero alam namin, hindi mo kami pababayaan. Tulad ng inyong mga alagad, Panginoon, nangako kang sasamahan ang bawat isa sa amin. Ibuhos ninyo, Ama, sa hapon na ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang iglesia ng Pugo, Panginoon, lupuan ninyo ng pagpapala. Pagpalain ninyo ng kanilang espiritualidad upang sila'y lumako hindi lamang sa panampalataya kundi sa bilang Panginoon. At aming dalangin ang buong distrito sa paunguran ni Pastor Sam. Lord, empower them. Lord, give them wisdom. And always remind them, Lord, na ang gawain itong inyong tinalaga ay sacred, banal, Panginoon. At ito ang pinakamagandang gawain sapagkat tungo ang langit. Tungong langit ang aming patutunguhan. Panginoon, narito ang inyong bayan. Nakatunghay ka sa kalangitan sa mga oras na ito. Panginoon, akin silang itinatalaga sa inyo. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Panginoon, alalahanin mo ang kanilang pananampalataya. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay. Alalahanin mo, Panginoon, ang kanilang mga pagsusumikap, ang kanilang mga paggawa. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Ingatan po ninyo ang kanilang pagsusugan. Ingatan, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa inyo, na kahit mapagyuhin kami ng mga pagsubok, hindi kami bibitaw, sapagkat hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Sumasamin ka hanggang sa pagdating ng katapusan. Dear Lord, bless them. Dear Lord, strengthen them. At sa mga oras na ito, Panginoon, punuin niyo ang aming mga puso ng pag-ibig, ng pagkakaisa, at ng kasigasigan na ahayag. Panginoon, narito ang inyong bayan. Buhusan po ninyo sila ng basbas ng langit sa mga oras na ito. Hanggang sa dumating ang aming Panginoon Jesus. At kapag dumating ang aming Panginoon, walang isa sa aming Panginoon ang mawalay. Walang isa sa aming Panginoon ang hindi makasama, kundi madagdagan pa, Panginoon. Upang kaming lahat ay magiging masayang sasalubong sa inyo. Walang mawaglit at walang hanggang kaligayahan ang aming maranasan na wala nang katapusan dyan sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat inyo kaming pinagpala sa hapong ito. Maraming salamat sapagkat inyo kaming pinalalakas. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen.